Hi guys! Welcome back to my vlog. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, tawagin niyo lang po akong Ev. Isa po akong OFW dito sa Hong Kong. At ngayon guys, gagawin ko po yung isa sa mostly asked question po sa akin. At last year ko pa po siya dapat gawin, kaya lang full storage po kasi yung dating cellphone ko. Ngayon lang po ako nakabili ng bagong cellphone, kaya ngayon ko pa po siya magagawa. Ang video na to guys is about kung magkano ba yung nagastos ko papunta dito sa Hong Kong. So gumawa po ako ng listahan guys. Dito po nakalista guys kung magkano ba yung nagastos ko from the very beginning hanggang sa nakapag-flight po ako. So dahil nga may employer na ako guys, syempre inasikaso na ni ma'am yung kontrata ko. Pinadala niya sa Pilipinas. So pagdating sa Pilipinas, kailangan ko nang basahin, tapos pagkatapos ko nang basahin, doon ako nagpirma. Syempre, kailangan po talaga nating basahin yung kontrata guys, at intindihin bago tayo pumirma. So, unang ginastos ko is yung shipping fee from Philippines to Hong Kong. Pagkatapos kasing pirmahan, kailangan kong ibalik yung kontrata dito sa Hong Kong para maisikaso nila yung visa ko. So, ang cost po ng LBC guys sa shipping fee, nasa 1,030 po siya. Ang next naman po guys, pagkatapos kong maipadala yung kontrata, is nagbook na po ako ng ticket from my location to Manila. Kasi yung pinili ni madam na agency is, nasa Manila siya, sa Malate, yung The Golden Care International Manpower. So, nanghiram po ako ng 5,000 sa kumari ko. So, next po yan. 5,000, tapos binawasan ko po dyan yung plane ticket which is 2,200. Tapos kasama po yung pamasahe from my location to airport, tapos yung pagkain, nasa 500 siya guys. And then pagkadating ko ng Manila, bali doon po ako tumuloy sa kapatid ko na driver sa Paranaque. So, bali, sagot po ng kapatid ko yung pagkain ko. Hindi pa po kasama yung pagkain dito. Tapos, kinabukasan, pumunta na po ako ng agency para mag-report. Tapos, pagdating ko ng agency, nasikaso po nila yung medical ko guys. Tapos, ang cost po ng medical nasa 3,500 up to 5,000. Depende po yan guys kung may mga sira pa po yung ngipin nyo. Kailangan nyo pa pong ipaayos or ipa-cleaning. At may sira po yung mata nyo. Katulad ko guys, sira yung mata ko, kaya kinakailangan na bumili ako ng salamin which cost around 2,000. Pero hindi po ako bumili guys kasi nung time na yun, kulang po yung pera ko. Kaya na lang, nagpa-cleaning na lang ako. Nagpa-cleaning ako guys kasi kailangan pong ma-cleaning yung ngipin ko kasi marami po siyang kiki. Anong tawag ba doon? Tartar ba yun or whatever? Basta kiki yung tawag namin dyan guys. Next guys. So, next guys, pagkatapos ng medical, nagpidos ako. Yung pidos po, po siya? Nasa 120 plus. Nasa 100 plus lang po siya guys. Tapos half day lang naman yan, so madali lang. Bali, dagdag mo na lang yung pamasahe mo. Ang susunod, pagkatapos ng PDOS, is TESDA training. So, dahil nagtagal ako sa training center ng 15 days, kailangan ko talagang manghiram ng allowance. Kailangan ko talaga ng allowance. Kasi, pag breakfast mo, hindi kasi kasama yun sa training center. Hindi sila nagpo-provide ng breakfast. Yung pinoprovide lang nila guys is yung lunch at saka dinner. Pero expect mo na guys na yung pagkain doon is hindi siya marami, hindi siya enough. Tama lang na makakain ka kasi daw tinitrain ka nila na baka pagdating mo ng ibang bansa, maghahanap ka ng maraming pagkain. Dapat masanay ka guys. Ang hiningi ng agency ko is 15,000 pesos po siya guys. Pero yun ay depende po sa kung anong agency ka. Kasi yung kasamahan ko, ibang agency siya, pero ang binayaran niya is nasa around 6,000 lang guys. Sa akin, 15,000. At saka sa iba kong kasama, 15,000.
Pero feel ko guys, depende yun sa agent mo. Kasi ibang agent nila. Kasi kadalasan, yung mga nakasabay ko na parehas kami ng agent, parehas din kami ng binayaran. So, hindi ko na pong sasabihin kung sino yung agent ko. Tapos, so within 15 days, hindi kinaya ng budget ko. Nanghiram ako sa kaibigan ko na nasa Singapore. Nanghiram ako ng 2,000. Tapos, yung sa isang kasama ko, kay Joanne, nandito din siya sa Hong Kong. Nanghiram din ako sa kanya ng 1,600 kasi pang allowance ko nga guys, mga sabon, mga kape, tinapay, yun guys. Tapos, before that, may hiniram pa po ako na 1,000 sa younger sister ko. And, sa na din guys, sa mga pabalik-balik na mga requirements, na pupunta ka dito, tapos pupunta dito, ang nahiram ko po, total sa kapatid ko is nasa 10,000 pesos po guys. Yes, 10,000 pesos po siya. So, all in all, umabot po ng 40,000 plus yung nagastos ko papunta sa Hong Kong. Wala pa pong placement fee dyan, guys. Kasi sa agency ko wala pong placement fee. Pero sa ibang agency, guys, meron pa daw pong placement fee. Pero sa case ko, walang placement fee. Bali yung mga pamasahe lang, allowance, and that medicals, umabot pa din siya ng 40,000. Pero, yung 40,000 plus, nakadepende po siya sa location ninyo sa agency. Kasi pag malapit po kayo sa agency, pwedeng mas mababa pa po dyan yung gagastusin ninyo. Tapos yan guys, kapag gusto niyo pong mag Hong Kong, kailangan niyo pong maghanda ng nasa 20 to 30,000. Siguro magiging sapat na yan. So, yun lang guys. So, bali yung nagastos ko na nasa around 40,000 po siya guys. Kaya, hindi po tayo basta-bastang magsabi na uuwi. Kasi, sayang hindi nyo nagastos tapos hindi mo ma-enjoy. Diba? Sana po itong video na ito ay nakatulong po para sa inyo. At least po magkaroon po kayo ng idea kung sakali po na nagbabala kayong pumunta ng Hong Kong. Yun lang. Please like and subscribe for more updates kasi magpo-post pa po ako ng maraming videos regarding with my experience, okay? Pag may tanong po kayo guys, huwag po kayong mahiyang mag-comment. Mag-comment lang po kayo kasi sasagutin ko po siya as long as may time po ako. So, yun lang guys. See you in my next vlog. Bye-bye!